Hi po. Sir Bong, pinag-usapan niyo po yung medical allowance na papasok doon sa mga ATM. Kami po ay sabi nila garnish, kaya hindi rin daw nila matatanggap. Nakakalungkot talaga. Alam niyo, ito nga yung purpose ng pagsusulat natin sa Supreme Court, sa Land Bank, para sa inyo, no? So, tis-tis lang muna. Malay nyo, mapagbigyan kayo, no? Mapagbigyan tayo. Nakakalungkot talaga na yung ATM daw nila ay garnish, kaya yung medical allowance hindi talaga nila makukuha. Talagang kinukuha lahat ng Land Bank. Sabihin, hindi pala binibigay ng Land Bank. Binibigay doon sa pinagkautangan nila, no? Doon sa nag-garnish. Ang nag-garnish talaga pala ay Land Bank. Tapos, yung Land Bank ay, alam ko, bibigay ito sa sa court. So, hindi raw nila magagamit. Kaya problema pa nila, bubunot pa sila, no? Ng ibang pera para doon sa, kailangan kasi makakomply sila doon sa doon sa requirement ng medical, makakuha sila ng HMO. Hindi kunin nyo na lang yung pinakamababang HMO card, wala kayong choice. Para makapag-complain lang kayo, para hindi mapuputol taon-taon yung medical allowance nyo, no? So, nakakalungkot talaga. Ito, nag-chat-chat ba siya ngayon? Ito, narinig niya? Hindi daw nila matatanggap yung medical allowance. Oo, sana daw cash na lang. Ano pa? Inilalaban pa natin na cash yung, di ba? Yung inaano na Sir Bong, yung pinopropose na Sir Bong, sinasuggest na Sir Bong na over the counter na lang ng mga ADAS natin o ng mga finance officer dyan sa division office. Di ba? Alam nyo, yan din yung sulat natin Yan yung sulat natin kay Secretary Angara. Alam, may ubo pa ako, no? Yan yung sulat natin kay Secretary Sani Angara na ito yung papareceive ko. Na yung mga garnish, baka po pwedeng over the counter na lang yung kanilang mga benepisyo, katulad nitong medical allowance. Kaya lang, ano pa tayo? Nagpapadala pa lang tayo ng ating mga communication, Malay nyo, pag-pray nyo lang, mangyari yung hinihiling nyo, no? Ganun lang talaga. Laban lang.